Si Ana ay isang dalagang probinsyana na ang tanging pangarap ay maiahon ng pamilya sa kahirapan. Namasukan siya bilang kasambahay sa mayamang angkan ng mga Monteverde, ngunit ang buhay niya ay gumuho sa loob ng isang gabi. Sa gitna ng kalasingan at kapangyarihan, pinagsamantalahan siya ni Daniel, ang rebelde at mapagmataas na anak ng kanyang amo. Dalang sugat ng kahapon at ang binhi sa kanyang sinapupunan, tumakas si Ana upang iligtas ang kanyang dangal. Sa loob ng 5 taon, mag-isa niyang itinaguyod ang bunga ng gabing iyon, ang kambal na sina Angelo at Angela. Sa kabila ng hirap, nagtagumpay si Ana na maging isang ginagalang na negosyante ng kape sa Laguna, malayo sa marangyang mundong nananakit sa kanya. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana, muling magkukrus ang landas ni Ana at Daniel sa panahong ang lalaki naghahanap ng kapatawaran ng sariling mga demonyo. Sa muling pagkikita, mabubunyag ang lihim na pilit itinatago, ang mga kambal na taglay ang mukha ng isang Monteverde. Sa gitna ng banta ng mapang-aping si Doña Elvira na nais agawin ng mga bata, kailangan patunayan ni Daniel kung kaya niyang talikuran ang yaman para sa pananagutan. Ito ay isang madamdaming paglalakbay mula sa isang madilim na nakaraan tungo sa isang bukas na puno ng pagpapatawad, kung saan ang pag-ibig ay hindi lamang nararamdaman, kung hindi, pinaghihirapan at pinatutunayan. Samantala, narito po ang ating unang kwento. Sa ilalim ng malupit na sikat ng araw, tanging ang bitbit na lumang maleta ang nagsisilbing saksi sa pagtapak ni Ana sa engrandeng tarangkahan ng mansyon ng mga Monteverde. Sa edad na 21, ang tanging baon niya ay pangarap na makapag-ipon para sa pag-aaral ng kanyang mga nakababatang kapatid sa probinsya. Dito ka magtatrabaho, Ana. Tandaan mo, malalaki taong pagsisilbihan mo kaya't ayusin mo ang kilos mo. Paalala ni Aling Marta, ang mayordoma ng bahay. Opo, Aling Marta, gagalingan ko po. Sagot ni Ana habang nakatingala sa naglalakihang mga haligi ng mansyon. Di nagtagal nakilala niya na ang mga amo. Si Don Ricardo na laging abala sa negosyo at si Doña Elvira na tila reyna sa higpit. Ngunit ang pinaka nagpakaba sa kanya ay ang panganay na anak, si Daniel. Gwapo, matangkad, ngunit may matang tila laging may galit sa mundo. Isang gabi habang naglilinis si Ana sa study room, pumasok si Daniel na amoy alak at gulo-gulo ang suot na polo. Sino ka? Bagong utosan? Tanong ni Daniel. Ang boses ay paos at puno rin ng pagkayamot. Opo, Sir Daniel. Ako po si Ana. Nanginginig na sagot ng dalaga. Tinitigan siya ni Daniel mula ulo hanggang paa. Isang titig na nagpadama kay Ana nang di may paliliwanag na panganib. Di siya kumibo at mabilis lumabas ng silid, ngunit ramdam niya ang mga mata ng binata na nakatimo sa kanyang likuran. Isang buwan matapos siyang mamasukan, dumating ang gabing naging metsa ng kanyang kalbaryo. Malakas ang ulan at ang buong pamilya Monteverde ay nasa isang charity ball. Maliban kay Daniel na uwing-uwi dahil sa kalasingan. Inutusan si Ana na dalhan ng kape ang binata sa silid nito. Sir, ito na po ang kape ninyo. Bago pa man mailapag ni Ana ang tasa, bigla siyang hinila ni Daniel sa braso. Sa gitna ng kalasingan at bugso ng damdamin na hindi maunawaan ng binata, hindi niya pinakinggan ang pagmamakaawa at pag-iyak ni Ana. Ang bawat, "Wag po sir," ay tila hangin lamang na dumaraan sa pandinig nito. Sa gabing yon, sa gitna ng marangyang silid ng amoy alak at pabango, nadurog ang dangal ni Ana. Kinabukasan, gumising si Ana na mabigat ang katawan, basag ang puso. Pinagmasdan niya si Daniel na mahimbing pang natutulog, tila walang alam sa krimeng ginawa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagsumbong. Alam niyang sa labang ito talong mahirap katulad niya. Mabilis siyang nag-empake, kinuha ang kanyang kakaunting gamit at lumabas ng mansyon bago pa magising ang lahat. Bitbit ng isang lihim na hindi niya alam, magbubunga pala ng 2 buhay na magiging tanging yaman niya sa hinaharap. 5 taon ang mabilis na lumipas. Malayo sa marangyang buhay ng Maynila, nanirahan si Ana sa isang payak na bayan sa Laguna. Di naging madali ang kanyang pinagdaanan, mula sa pangungutya ng mga kapitbahay hanggang sa hirap ng pagbubuntis na mag-isa. Ngunit lahat ng pait na balita ng tamis, nang isilang niya sina Angelo at Angela. Ang mga kambal ang naging sentro ng kanilang mundo. Habang lumalaki ang mga to, unti-unting napabaka sa kanilang mga mukha ang mga katangiang pilit kinakalimutan ni Ana.
Ang matangos na ilong, ang kulay ng mga mata, at ang tila mapanghamong titig ni Daniel Monteverde. Hindi na ang mahiyain at api-apihang kasambahay ang makikita kay Ana. Sa tulong ng isang matandang biyuda na kumupkup sa kanya, natuto siyang magnegosyo. Nagsimula sa pagtitinda ng kakanin hanggang sa maging supplier na siya ng mga lokal na kape sa malalaking bayan. Isang hapon habang naglalaro ang kambal sa bakuran, "Nanay, tingnan mo po! Nakahuli ako ng tipaklong," sigaw ni Angelo, ang batang lalaki na carbon copy ni Daniel. "Ingat ka, Angelo, baka madapa ka," paalala ni Ana habang nakangiti. Bagaman may kirot pa ring nararamdaman tuwing nakikita ang mukha ng anak. Isang malaking event ang gaganapin sa bayan, ang anibersaryo ng kooperatiba kung saan isa si Ana sa mga pinarangalan. Kailangan niya mag-supply ng kape para sa mga VIP guest mula sa Maynila. Habang inaayos ni Ana ang kanyang booth, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng munisipyo. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, mukhang mas seryoso at mas mature, pero ang tindig nito ay hindi malilimutan ni Ana kahit sa kabilang buhay. Si Daniel. Naroon ito bilang kinatawan ng Monteverde Foundation para sa isang proyektong pangkabuhayan. Sa gitna ng pagkakaingay ng mga tao, tila huminto ang mundo ni Ana. Hindi sinasadyang napalingon si Daniel sa gawin ni Ana. Sa loob ng 5 taon, walang gabi na hindi dinalaw si Daniel ng pagsisisi. Hinanap niya ang dalaga pero tila ba nilamon to ng lupa. Lalakad sana si Daniel palapit para magtanong tungkol sa kape nang biglang tumakbo ang 2 bata patungo kay Ana. "Nanay, uhaw na po kami," sabay nasabi ng kambal. Natigilan si Daniel. Parang nakakita siya ng multo hindi dahil kay Ana, kundi dahil sa 2 batang nakahawak sa laylayan ng palda nito. Ang batang lalaki, tila isang maliit na bersyon ng kanyang sarili nung kabataan niya. "Ana?" Ang tanging nasambit ni Daniel, ang boses puno ng pagkagulat at pag-asa. Yumakap si Ana sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at paninindigan. "Anong ginagawa mo rito?" Nanigas si Ana sa kanyang kinitatayuan. Ang hangin kanina ay presko, tila naging manipis at mahirap hingahin. Sa harap niya, ang lalaking naging metsa ng kanyang pinakamadilim na gabi ay nakatitig sa kanya at mas masakit, nakatitig sa kanyang mga anak. "Anak, ikaw nga," bulong ni Daniel. Wala nang hambog na tono nito noon. Ang boses niya ngayon ay basag at puno ng pagkalito. Hinarang ni Ana ang kanyang mga braso sa harap ng kambal, tila isang inahing manok na handang manuktok para protektahan ang kanyang mga sisiyo. "Umalis ka na, Daniel. Tapos na tayo, 5 taon ang nakakaraan." Hindi maalis si Daniel ang tingin kay Angelo. Ang hugis ng panga, ang bagsak ng bukok at ang paraan ng pagtingin ng bata ay tila salamin ng sarili niyang anyo. Sino sila, Ana? Bakit hindi na ituloy ni Daniel ang sasabihin? Lumingon siya sa paligid at nakita na maraming taong nanonood sa kanila. "Kailangan natin mag-usap, hindi dito." "Wala tayong dapat pag-usapan," matigas na sagot ni Ana. Angela, pumasok kayo sa loob ng booth. Huwag kayong lalabas." Nang makapasok ang mga bata, hinarap ni Ana si Daniel ng buong tapang. "Huwag mong iisiping may karapatan ka rito. Ang mga anak ko ay akin lang. Iniwan kong mansyon ninyo para iligtas sila sa mundong puno ng mga taong katulad mo." "Kambal sila, hindi ba?" Diretsahang tanong ni Daniel. "Bilangin natin ang buwan, Ana. Alam ko ang nangyari sa atin bago ka umalis. Gabi-gabi akong di pinatutulog ng konsensya ko. Hinanap kita pero huli ng lahat." Tumawa si Ana ng mapait. Isang tawang puno ng pait. "Konsensya? Ngayon lang ba yan dumating, Daniel? Nung gabing yun, nasa ng konsensya mo na nagmamakaawa ko sa'yo? Ngayong nakita mo silang kamukha mo, bigla ka magkakaroon ng puso?" Napayo ko si Daniel. Ang dating mapagmataas sa tagapagmana ng mga Monteverde ay tila isang basang sisiw sa harap ng babaeng sinaktan niya. Alam kong wala akong kapatawaran, pero hindi ko matatalikuran ang nakikita ko. Sila ay mga Monteverde? "Hindi sila Monteverde," sigaw ni Ana, pagaman pabulong para di marinig ng mga bata. "Sila ay mga ordinaryong bata na pinalaki sa hirap at dangal. Wala silang kailangan mula sa inyo." Tatalikod na sana si Ana nang hawakan ni Daniel ang kanyang braso. Marahan, malayo sa marahas na hawak ito noon. "Hindi ako aalis hanggat di mo ako hinahayaang magpaliwanag. Hindi bilang amo kundi bilang isang taong gustong itamang lahat." Pagsusumamo ni Daniel.
Hayaan mo akong patunayan na nagbago na ako para sa kanila at para sa'yo. Binitawan ni Ana ang braso niya pero bago siya tuluyang lumayo, nag-iwan siya ng mga salitang nagpatigil sa mundo ni Daniel. Kung gusto mong bumawi, gawin mo. Pero wag kang aasa na mapapatawad kita ng ganon kadali. At sa oras subukan mong agawin sila sa akin, hindi mo na malang makikita ang kahit anino namin. Hindi nagbiro si Daniel. Kinabukasan bago pa man tumirik ang araw, ang kanyang itim na SUV ay nakaparada na sa tapat ng maliit ngunit malinis na bahay ni Ana sa gitna ng taniman ng kape. Bumaba si Daniel na hindi na naka-Amerikana. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong, ngunit di pa rin maitatago ang aura ng yaman at kapangyarihan. Bitbit niya ang dalawang malalaking paper bag na puno ng mga laruan at pagkain. Lumabas si Ana mula sa kusina. Punas-punas ang kamay sa kanyang tapis. Kumunot ang kanyang noo na makitang bisita. Anong ginagawa mo rito, Daniel? Sinabi ko na sa'yo, hindi ka kailangan dito. Matabang nabungad ni Ana. Gusto ko lang makita ang mga bata, Ana. At gusto kong makita ka? Mahinahong sagot ni Daniel. Iniabot niya ang mga supot. Para sa kanila to. Hindi tinanggap ni Ana ang mga regalo. Hindi nabibili ng mga laruan ang 5 taon na wala ka at lalong hindi niyan mabubura ang ginawa mo. Sa kabila ng tensyon lumabas sa mga kambal mula sa loob ng bahay. Si Angela ang mas mahiyain ay nagtago sa likod ni Ana. Ngunit si Angelo, ang batang lalaking may mga matang tila sa lamin ni Daniel, ay buong tapang na lumapit. Sino po kayo? Kayo po ba yung mamang nakita namin sa plaza? Tanong ni Angelo habang nakatingala sa lalaking kamukhang kamukha niya. Napaluhod si Daniel para mapantayan ang bata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang panlalambot sa mata ng lalaki. Isang emosyong hindi niya akalaing taglay nito. Ako, si Daniel. Kaibigan ako ng nanay ninyo. Sagot ni Daniel. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na emosyon. May dala akong robot para sa iyo at manika para sa kapatid mo. Habang abala ang mga bata sa pagbubukas ng mga regalo sa beranda, sa pilitang hinila ni Ana si Daniel patungo sa kusina. Huwag mong lilituhin ng mga bata, Daniel. Huwag kang magpanggap na parang wala tayong masamang nakaraan, asek ni Ana. Alam ko. Alam kong hayop ang turing mo sa akin at hindi kita masisisi. Sa wakas, sumabog na rin ang nararamdaman ni Daniel. Pero nung makita ko sila, nung makita kita ulit, na-realize ko kung gaano kalaki ang nawala sa akin. Di ko hinihiling na mahalin mo ako agad, Ana. Ang hinihiling ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataong maging ama. Tinitigan ni Ana si Daniel. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito, pero ang takot sa kanyang puso ay mas malakas pa rin. Sige, sabi ni Ana na ikinagulat ni Daniel. Hahayaan kitang makilala sila pero sa isang kondisyon. Dito ka magtatrabaho sa bukid ko, hindi bilang amo kundi bilang tauhan. Gusto kong makita kung kaya mong tiisin ang buhay na naranasan ko dahil sa pag-alis ko sa inyo. Napangiti si Daniel, isang ngiting puno ng determinasyon. Kahit anong ipagawa mo, Ana, kahit magbungkal ako ng lupa gamit ang mga kamay ko, gagawin ko. Dito nagsimula ang bagong yugto. Isang makapangyarihang Monteverde magsisilbi sa babaeng dati niyang inalila. Hindi nakala ni Daniel na ang paghawak ng ballpen at pagpirma ng mga kontrata ay mas madali kaysa paghawak ng dulos at pagpasan sa sako ng kape. Kinabukasan 5:00 pa lamang ng madaling araw, nasa pintuan na siya ni Ana, suot ng isang kupas na kamiseta at pantalong hiram niya sa tauhan ng hotel na tinutuluyan niya. O Daniel, akala ko ba magtatrabaho ka? Ba't parang atan ka ng meeting sa itsura mo? Biro ni Ana habang inaabutan siya ng isang lumang sombrero. Tinala ni Ana si Daniel sa likod ng bukid kung saan kailangang linisan ng mga damo sa paligid ng mga bagong tanim na kape. Ang sikat ng araw ay tila nanunuot sa balat ng binata at ang kanyang mga kamay na dati malambot ay nagsisimula ng magpaltos. Nanay, bakit po si Tito Daniel ang nagbubunot ng damo? Tanong ni Angela habang nanonood mula sa lilim ng puno ng mangga. Kasi Angela, kailangan niyang matutunan kung paanong tunay na buhay. Makahulog ang sagot ni Ana. Pinanood ni Ana si Daniel mula sa malayo. Nakikita niya ang paghihirap nito. Ilang beses tong muntik madulas at talatang hapuna sa pagod pero hindi ito dumaing. Tuwing tititingin si Daniel sa gawin ng mga bata, tila nakakakuha ito ng bagong lakas.
Nang sumapit ang tanghalian, pinagsaluhan nila ang simpleng ulam na ginataang tulingan at kanin na nakabalot sa dahon ng saging. Para kay Daniel na sanay sa fine dining at mga mamahaling restaurant, ito ang pinakamasarap na pagkain na tikman niya. Salamat sa pagkain, Ana, sabi ni Daniel habang pinupunasan ng pawis sa noo. Huwag kang magpasalamat, pinagtrabahuhan mo yan, sagot ni Ana, pagkamat lumalambot na ang kanyang tono. Bakit mo ba talaga ginagawa ito, Daniel? Pwede mo naman kaming dalhin sa korte, may pera kayo, may kapangyarihan? Tinitigan ni Daniel si Ana diretso sa mga mata. Dahil ang kailangan ko, hindi ang kustudiya ng mga bata sa papel, kundi kapatawaran mo at pagkakataong maging bahagi ng pamilyang to. Di ko kailangan ng korte para maging ama, kailangan ko ng puso mo. Habang nagpapahinga, biglang tumunog ang mamahaling cellphone ni Daniel. Si Doña Elvira ang tumatawag, ang kanyang matapobreng ina. Daniel, where are you? The board meeting is starting and your secretary said you're in some godforsaken town in Laguna. Come back here immediately. Sigaw ng kanyang ina, narinig hanggang kay Ana. Tiningnan ni Daniel si Ana, pagkatapos ay ang mga kambal na masayang naglalaro sa lupa. Walang pag-aalilangan niyang sinagot ng ina. Mom, I'm staying here. May mas mahalaga akong board meeting na inaasikaso, ang kinabukasan ng aking mga anak. Pinatay ni Daniel ang tawag at hinarap muli si Ana. Ngunit ang kislap sa mga mata ni Ana ay hindi galit kundi gulat at unti-unting paghanga. Di alam ng dalawa, hindi titigil si Doña Elvira. Sa Maynila, inutusan na ng Doña ang kanilang mga abogado at mga tauhan. Alamin niyo kung sinong babae ang kinahuhumalingan ni Daniel. Kung may mga batang ang involved, kukunin natin sila sa ayaw at gusto ng babaeng yan. Ang katahimikan sa bukid ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang katahimikan ng umaga sa bukid binalot ng kaba ng isang convoy ng itim na sasakyan ng huminto sa harap ng payak na bakuran ni Ana. Hindi ito ang sasakyan ni Daniel. Ang mga plate number nito ay pamilyar. Mga sasakyang pag-aari ng mga Monteverde. Bumaba mula sa gitnang sasakyan si Doña Elvira, suot ang mamahaling niyang terno at mga alahas na tila nagniningning sa gitna ng alikabok ng probinsya. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakabarong at mukhang mga abogado. Lumabas si Ana, yakap-yakap si Angela habang si Angelo naman pilit na humaharang sa harap ng kanyang ina. Kaya pala ayaw bumalik ng anak ko sa Maynila, bungad ni Doña Elvira habang tinitingnan ang paligid ng may pandidiri. Dito ka pala nagtatago, Ana. At tingnan mo nga naman, dinala mo pa ang mga regalo mo mula sa anak ko. Wala kayong karapatan dito, Doña Elvira? Umalis na po kayo. Karapatan? My dear, tingnan mo mga batang yan. Turo ng matanda sa kambal. Hindi maikakaila na dugong Monteverde ang nananalaygay sa kanila. Di ko hayaang lumaki ang mga apo ko sa gantong uri ng kapaligiran na amoy lupa at kape. Sakto naman lumabas si Daniel mula sa likod ng bahay, bitbit ang balde ng tubig. Natigilan siya na makita ang kanyang ina. Mom, anong ginagawa niyo rito? Galit sa tanong ni Daniel. Pumunta siya sa tabi ni Ana, isang senyales na handa niya itong protektahan. Daniel, stop this nonsense. Mag-empake ka na't ibigay mo na ang mga batang yan sa mga abogado. We will provide for them but they belong in the city under our name. Utos ng Donya. Iniabot ng abogado ang isang envelope kay Ana. Isang legal notice para sa kustudiya ng mga bata, Miss Garcia. Mas makakabuti kung makikipagtulungan ka. Pinunit ni Ana ang envelope sa harap ng Donya. 5 taon ko silang tinaguyod mag-isa. Nung wala akong makain, nung nagkakasakit sila, nasaan kayo? Sigaw ni Ana, ang mga mata nagbabaga sa galit. Hindi sila mga gamit na po pwede niyong angkinin dahil lang mayaman kayo? Humarap si Daniel sa kanyang ina. Mom, kung itutuloy niyo ito, kakalimutan kong anak niyo ako. Hindi ko hahayaang saktan niyo ulit si Ana. Handa akong kalimutan ng mana ko ang posisyon ko sa kumpanya. Manatili lamang sa tabi nila. Nagulat ang Donya. Di niya akalaing tatalikuran ng kanyang anak ang lahat para sa isang dating kasambahay. Kung ganyan ang gusto mo, Daniel, fine. Sabi ni Doña Elvira bago sumakay ng sasakyan. But remember, I always get what I want. See you in court, Ana. Habang paalis sa mga sasakyan, naiwang tulala si Ana. Naramdaman niya ang hawak ni Daniel sa kanyang balikat. Hindi ko sila hahayaang makuha mga bata, Ana. Pangako yan, bulong ni Daniel. Ngunit alam ni Ana na ang laban na ito ay di na lang tungkol sa pag-ibig o nakaraan. Ito'y laban na para sa kinabukasan ng kanyang mga anak.
Nagsimula ang Cold War sa pagitan ng maliit na bukid at ng higanteng korporasyon ng mga Monteverde. Hindi nagbiro si Doña Elvira. Sa loob na isang linggo, sunod-sunod na kamalasan nga ang tumama sa negosyo ni Ana. Ang mga supplier ng kape na dati masayang nakikipag-usap sa kanya ay biglang umurong. Ang mga pautang niya sa kooperatiba ay biglang ipinatawag. Malinaw ang mensahe. Kinigipit siya para sumuko. Habang unti-unting nawawala ang kabuhayan ni Ana, lalo nagiging porsigido si Daniel. Isang gabi, nahuli ni Ana si Daniel kausap ang kanyang ama, si Don Ricardo sa telepono. Ibigay niyo na lahat ng shares ko kay Alfonso. I don't care about the money anymore. Just tell mom to stop harassing Ana. Sigaw ni Daniel sa dilim ng beranda. Nang mapansin ni Daniel si Ana sa likuran niya, agad niyang binaba ang telepono. Bakit mo ginagawa to, Daniel? Mawawala sa iyong lahat ng pinaghirapan mo? Malungkot na tanong ni Ana. Ana, 5 taon akong nabuhay sa mundong puno ng yaman. Pero ang totoo, wala akong kwenta. Ngayong kasama ko kayo kahit wala akong pera, pakiramdam ko, ako ng pinakamayamang tao sa mundo. Sagot ni Daniel habang hinahawakan ng mga kamay ni Ana. Sa pagkakataong to, hindi na nag-atubili si Ana na hawakan din ang kamay ng lalaki. Isang hapon habang nag-aayos sila ng mga sako ng kape, isang puting van ang dumating. Hindi to tauhan ng donya kundi mga kinatawan mula sa isang malaking international coffee brand. Is this Miss Ana Garcia? We received a tip and some samples of your Barako Excelsa blend. It's world class. We want to sign a direct partnership with you, bypassing the local middleman, sabi ng banyaga. Nagkatinginan sina Ana at Daniel. Alam ni Ana na si Daniel ang gumawa ng paraan para makarating ang kanyang kape sa mga tamang tao. Ito ang paraan ni Daniel para protektahan ang kabuhayan ni Ana nang di gumagamit ng pera ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi doon nagtapos ang laban. Isang opisyal na sabi nang dumating. Pinapatawag sila sa korte para sa petition for compulsory recognition and custody. Gagamitin ng mga Monteverde ang nakaraan. Ang katotohanang si Ana ay dating kasambahay na tumakas sa bersyon ng mga abogado ng Donya para palabasin na hindi siya karapat-dapat na ina. Handa ka na ba, Ana? Tanong ni Daniel habang nakatingin sa abiso ng korte. 5 taon akong naghanda para dito, Daniel. Hindi ko man kapantay ang pera ninyo, ang pagmamahal ko sa mga anak ko, hindi nyo mabibili. Matapang na sagot ni Ana. Dumating nga ang araw ng pandinig. Sa labas ng korte, sinalubong sila ng mga reporter. Si Doña Elvira nakaupo sa loob, kampanteng-kampante. Ngunit bago pa magsimula ang sesyon, tumayo si Daniel sa gitna ng korte at tinrap ang kanyang ina at ang judge. Your Honor, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang magbigay ng testimonya, hindi bilang tagapagmana ng mga Monteverde, kundi bilang isang saksi sa sarili kong krimen. Nanahimik ang buong silid. Alam ni Ana na ang susunod na sasabihin ni Daniel ay po pwedeng makasira sa reputasyon nito habang buhay. Pero ito lang ang tanging paraan para mailigtas ang kambal. Ang bulong-bulungan sa loob ng silid hukuman ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Ana. Nakaupo si Doña Elvira sa kabilang panig, may ngiting tagumpay. Kampante ng kanyang mga dekalibreng abogado ang magpapanalo sa kanila. Ngunit tumayo si Daniel, hindi sa tabi ng kanyang ina kundi sa gitna ng silid, malayo sa mga abogado ng mga Monteverde. Your Honor, simula ni Daniel, ang kanyang boses hindi nanginginig. Nandito ang aking pamilya para hilingin ang kustudiya ng mga bata dahil di umano unfit na ina si Ana Garcia. Ngunit ako ang narito para sabihin sa inyong katotohanan. Tumingin si Daniel kay Ana, isang tingin na humihingi ng tawad. 5 taon nang nakakaraan, hinalay ko si Ana. Ginamit kong aking kapangyarihan at kalasingan para sakta na isang babaeng walang ibang ginawa kundi magsilbi ng tapat. Hindi siya tumakas dahil irresponsable siya. Tumakas siya dahil biktima siya. Biktima ko? Nagsigawan ng mga tao. Dapat tayo si Doña Elvira, namumutla sa galit at sa hiya. Daniel, shut up! What are you saying? Sinasabi kong totoo, Mom. Patuloy ni Daniel. Kung meron mang unfit sa silid na ito, ako yon. Ako ang may atraso sa batas at kay Ana. Ang mga bata lumaking maayos, masaya, at mahal na mahal dahil sa kanya, sa kabila ng karasang ginawa ko. Dahil sa pag-amin ni Daniel, ang kaso para sa kustudiya ay biglang nabaligtad. Di na to usapin ng yaman o pangalan, naging usapin ito ng moralidad at katarungan. Ang mga ebidensyang inihanda ng mga Monteverde laban kay Ana ay nawala ng saysay. Your Honor,
Dagdag ni Daniel. Handa akong harapin anumang demandang isasampa ni Ana laban sa akin. Pero kapakiusap, huwag niyong hahayaan na ilayo ang mga bata at tayong magulang na nagpahalaga sa kanila. Lumapit ang judge kay Ana. Miss Garcia, may gusto ka bang sabihin? Tumayo si Ana, hawak ang kamay ng kanyang abogado. Tiningnan niya si Daniel. Nakita niya ang isang lalaking handang wasakin ang sariling dangal para lang itama ang isang pagkakamali. Ang gusto ko lang po, panimula ni Ana, ay ang katahimikan para sa aking mga anak. Hindi ko kailangan ng pera ng mga Monteverde. Ang kailangan ko ay ang kasiguruhan na walang sino man na magtatangkang kumuha sa kanila sa akin. Muli? Ang hatol ng hukuman matapos ang ilang oras na deliberasyon, binaba ng hukom ang desisyon. Ang custody ginawat kay Ana Garcia. Protection order. Pinagbawalan si Doña Elvira at ang mga tauhan niya na lumapit sa loob ng 500 meters kina Ana at sa mga bata. Support. Inatasan si Daniel magbigay suporta ngunit sa paraang papayagan lamang ni Ana. Paglabas ng korte, hinarang ni Doña Elvira si Daniel. You ruined our name. You are no longer a Monteverde. Mas gusto ko pang maging isang hamak na magsasakang may paninindigan kaysa maging Monteverde na walang kaluluwa. Sagot ni Daniel bago tuluyang talikuran ang kanyang ina. Sa labas ng courthouse, sa ilalim ng malayang langit, nagtagpo ang mga mata ni Ana at Daniel. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Ana. Pwede kang makulong sa pag-amin mo? Dahil yon ang nararapat, Ana. Sa loob ng 5 taon, ikaw ang nakakulong sa takot. Ngayon oras na para ako naman na magbayad? Sagot ni Daniel. Ano nang plano mo ngayon? Ngumiti si Ana. Isang tunay ng ngiti na ngayon lang nasilayan ni Daniel. Uuwi na kami sa bukid. Doon sa kung saan kami tunay na masaya. Bumalik ang katahimikan sa bukid sa Laguna. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikang puno ng takot. Ang bawat ihip ng hangin ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Dahil sa protection order, hindi na nangahaspang lumapit si Doña Elvira at ang buhay ni Ana ay munti-unting bumalik sa normal o sa tinatawag nilang bagong normal. Si Daniel ay hindi bumalik sa Maynila. Tulad ng kanyang ipinangako, tinalikuran niya ang marangyang buhay. Nanirahan siya sa isang maliit na paupaang bahay sa bayan at araw-araw pumupunta sa bukid ni Ana para magtrabaho. Isang hapon, habang nag-aani ng mga pulang bunga ng kape, naupo si Daniel sa ilalim ng puno kasama ang kambal. Hawak niya ang isang maliit na librong pambata at pinabasahan ng mga ito. Tito Daniel, bakit po kamukha niyo si Angelo sa picture niyo ng bata? Tanong ni Angela habang nakaturo sa isang lumang litrato dala ni Daniel. Napatingin si Daniel kay Ana na nooy nagsasalansa ng mga sako sa di kalayuan. Tumango si Ana, hudyat na handa na siyang malaman ng mga bata ang katotohanan. Angela, hindi lang ako Tito Daniel, panimula ni Daniel. Ang boses puno ng kaba. Ako ang inyong tatay? Maraming pagkakamali ang nagawa ko noon at matagal akong nawala, pero hindi ko na kayo iiwan muli. Naging tahimik ang paligid. Tumingala si Angelo. Hinawakan ang mukha ni Daniel at sa unang pagkakataon ay tinawag itong, Papa. Doon ay tuluyang bumagsak ang mga luhang matagal nang pinipigil ni Daniel. Na makatulog na ang kambal na upo si Ana at Daniel sa hagdanan ng kubo. Pinagmamasda ng mga alitap-tap sa gitna ng kadiliman. Salamat, Ana, bulong ni Daniel. Salamat sa pagkakataong to. Hindi ko to ginagawa para sa iyo, Daniel. Ginagawa ko to para sa kanila. Pero hindi ko maikakailang nakikita ko ang pagbabago mo, tugon ni Ana. Ang galit na dala ko sa loob ng 5 taon, unti-unti na rin naglalaho. Napagtanto kong kung patuloy ako magtatanim ng pait, ako lang din ang malalason. Alam kong di sapat ang sorry para sa lahat ng dusa mo. Sabi ni Daniel habang hinahawakan ang dulo ng daliri ni Ana. Pero kung hahayaan mo ko, gugugulin ko ang natitirang buhay ko para patunayan na karapat-dapat ako sa inyong tatlo. Hindi bilang isang Monteverde, kundi bilang asawa at ama na laging nasa tabi ninyo. Kinuha ni Daniel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang singsing na gawa sa diamante na madali niyang mabibili noon. Ito ay isang simpleng singsing na pilak na binili niya mula sa sarili niyang sahod bilang manggagawa sa bukid. Ana, hindi ko hinihiling na sagutin mo ko agad. Pero gusto kong malaman mo na dito na ako tatanda. Sa tabi mo, sa bukid na ito, sa hirap at ginhawa. Papayagan mo ba akong maligaw sa'yo sa tamang paraan? Tumingin si Ana sa singsing. Pagkatapos ay sa lalaking nagpakumbaba sa harap niya.
Ang sugat ng nakaraan naroon pa rin, ngunit ang pagmamahal na unti-unting sumisip ay mas malakas na kaysa alala ng pait. Daniel, ang pag-ibig ay parang kape, nakangiting sabi ni Ana. Minsan matapang, minsan matamis, pero kailangan ng tamang panahon para maluto at malasap ang tunay na sarap. Sige, subukan natin. Makalipas sa isang taon, isang simpleng kasalan ang naganap sa maliit na kapilya sa Laguna. Walang mga magarbo at mayamang bisita mula sa Maynila. Ang tanging nang doon ay ang mga kaibigan sa bukid. Ang mga kambal na suot ang kanilang pinakamagandang barong at gown at ang dalawang taong napatunayan na ang pag-ibig at kapatawaran ay mas matimbang kaysa anumang yaman. Si Ana, ang dating dalagang mahirap, ay isa ng matagumpay na negosyante at asawa. Si Daniel, ang dating pagmataas sa tagapagmana, ay isa ng matagumpay na negosyante at asawa. Si Daniel, ang dating mapagmataas sa tagapagmana, ay isa ng tapat na katawang sa buhay. Sa dulo ng lahat ay isang gabing nagbunga ng sakit ay naging simula na isang habang buhay na biyaya. Malamig ang simoy ng hangin sa Laguna. Ang mga puno ng kape ay tila nakikisaya sa kislap ng mga simpleng parol na gawa sa kawayan na isinabit ni Daniel sa paligid ng bahay. Amoy na amoy ang bagong saing na malagkit para sa bibingka at halimuyak ng sariwang kape na pinapakuluan ni Ana sa kusina. Ito ang unang Pasko na buo ang kanilang pamilya. Sa sala, abala ang mga kambal sa pag-aayos sa isang maliit na Christmas tree. Hindi ito gawa sa plastic na nabibili sa mall. Ito ay isang sanga ng puno na pininturahan nila ng puti at pinalamutian ng mga tuyong bunga ng kape at mga ribon. Papa, dito pa ba ilalagay ang bituin? Tanong ni Angelo habang pilit na inaabot ang dulo ng puno. Binuhat ni Daniel ang anak at itinaas ito. Ayan, sakto na Angelo, ang galing mo. Napatingin si Ana mula sa pinto ng kusina. Isang taon nang nakakalipas mula nang magpasya silang magsama. At hanggang ngayon tila panaginip pa rin sa kanya na ang lalaking kinatatakutan niya noon ay siya na ngayong sandigan ng kanyang mga anak. Habang naghahanda sila para sa Noche Buena, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Kinabahan si Ana. Iniisip niya na baka bumalik ang kanyang biyanan para manggulo. Ngunit ang bumaba ay si Don Ricardo, ang ama ni Daniel. May dala tong mga balot ng regalo at isang basket ng prutas. Mukha tong matanda na tila pagod, malayo sa imahe ng matikas na negosyante. Dad? Gulat na sabi ni Daniel. Hindi na ako magtatagal. Sabi ng matanda, ang boses ay mahinahon. Gusto ko lang makita ang mga apo ko at Daniel, gusto ko lang sabihin, proud ako sa pinili mong buhay. Mas naging lalaki ka rito kaysa sa opisina. Inabuti ni Don Ricardo si Ana ng isang sobre. Hindi to pera, Ana. Ito ang mga titulo ng lupa sa paligid ng bukid mo. Binili ko yan sa pangalan ni na Angelo at Angela para sa kinabukasan nila. Tumango si Ana. Tinanggap ang regalo hindi bilang pagpapasailalim sa mga Monteverde, kundi bilang isang lolo na gustong bumawi sa kanyang mga apo. Sandaling pumasok ang matanda, yumakap sa mga bata at umalis din agad bago pa malaman ng kanyang asawa. Nang sumapit ang 12:00, nagsalo-salo ang apat sa isang payak na lamesa. May hamon, keso de bola at ang paboritong pansit ni Ana. Para sa bagong simula, sabi ni Daniel habang itinataas ang kanyang baso ng juice. Para sa pamilya, dugtong ni Ana. Pagkatapos kumain, lumabas sila sa beranda para manood ng mga bituin. Ang mga kambal ay mabilis na nakatulog sa sofa, pagod mula sa pagbubukas ng mga regalo. Hinalikan ni Daniel ang noo ni Ana. Alam mo, Ana, nung gabing yon sa mansyon, akala ko, kinuha ko ng lahat sa'yo. Pero ang totoo, ikaw ang nagbigay ng lahat sa akin. Binigyan mo ko ng pagkakataon na maging totoong tao? Yumakap si Ana sa asawa. Ang Pasko ay tungkol sa pag-asa, Daniel, at ngayong gabi, wala na akong mahihiling pa kundi ang gantong katahimikan. Habang nagdiliwanag ang buwan sa itaas ng kanilang bukid, alam ni na Ana at Daniel na hindi magiging perpekto ang hinaharap. Maaaring may mga pagsubok pa, maaaring may mga bagong unos, ngunit hanggat magkahawak kamay sila at hanggat ang pundasyon ng kanilang pagsasama ay ang katotohanan at pagpapatawad, wala nang dilim na makakagapi sa liwanag ng kanilang tahanan.
Ang kwentong ito ni na Ana at Daniel ay sumasalamin sa mga realidad ng buhay, pagkakamali at ang kapangyarihan ng pagbabago. Narito ang mahahalagang aral na mapupulot sa kanilang kwento. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad o forgiveness. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na ang masakit na nakaraan, kundi ang pagpiling palayain ng sarili mula sa pait. Pinatawad ni Ana si Daniel hindi dahil madali ang ginawa nito, kundi dahil gusto niyang lumaki ang kanyang mga anak sa isang kapaligiran puno ng pagmamahal sa halip ng paghihiganti. Pananagutan sa pagkakamali o accountability. Pinakita ni Daniel na ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Handa niyang harapin ang batas, talikuran ng yaman at magpakumbaba upang itama ang kanyang pagkakamali. Tinuturo nito na ang tunay na lalaki at tao ay marunong managot sa kanyang mga aksyon. Gaano man to kabigat? Katatagan ng loob o resilience. Si Ana ay simbolo ng isang matatag na babae. Sa kabila ng pang-aabuso at kahirapan, hindi siya sumuko. Ginamit niya ang kanyang sakit upang maging motibasyon sa pagpapataguyod ng kanyang mga anak. Pinapakita nito na ang dangal ng isang tao ay wala sa antas ng pinag-aralan o yaman, kundi sa tibay ng karakter at pagmamahal sa pamilya. Bagaman makapangyarihan ng mga Monteverde, napatunayan sa kwento na ang pera ay hindi kayang bumili ng respeto, katahimikan ng loob at tunay na pamilya. Mas nahanap ni Daniel ang kahulugan ng buhay sa payak na pagsasaka kasama ng kanyang mga mahal sa buhay kaysa loob na isang marangyang boardroom. Pagkilala sa katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang pag-amin ni Daniel sa korte ang naging susi upang matigil ang kaguluhan. Tinuturo nito na kahit gaano natin pilit itago ang isang lihim, ang pagharap sa katotohanan ang tanging paraan upang makapagsimula na isang malinis at tapat na buhay. 10 taon ang mabilis lumipas mula ng mag-isang pamilya sina Ana at Daniel. Ang dating maliit na taniman ng kape ay isa na ngayong malawak at sikat na Monteverde Garcia Organic Farm. Di lang to basta negosyo, naging sentro rin ito ng tulong para sa mga mahihirap na nagnanais magtrabaho at mag-aral. Isang bagay na hango sa naging karanasan ni Ana. Ang mga kambal sa bagong henerasyon. Sina Angelo at Angela, 15 taong gulang na. Si Angelo namana sa kanyang ama ang tikas at talino, ngunit taglay ang kababaang loob ng kanyang ina. Siya ang tumutulong kay Daniel sa operasyon ng bukid at nagnanais kumuha ng agriculture sa kolehiyo. Si Angela, isang mahusay na estudyante na nagnanais maging abogado. Ang kanyang layunin ang maging boses ng mga kababaihang naaapi. Inspirasyon ang tatag na ipinapakita ng kanyang nanay Ana. Isang hapon, habang naglalakad ang pamilya sa gitna ng mga puno ng kape na hitik sa bunga, isang pamilyar na mukha ang muling nagpakita. Ang pagbabalik ng isang donya, isang matandang babae na naka-wheelchair ang dahan-dahang tinutulak ng isang nurse, si Doña Elvira. Pagkatapos ng stroke at ang pagbagsak na ilang negosyo sa Maynila dahil sa maling pagmamahal ni Alfonso na iwan siyang mag-isa sa malaking mansyon. Lumapit si Daniel at sa likod niya ay si Ana. Wala nang galit sa mga mata ni Ana, tanging awa na lamang para sa matandang dating kumutya sa kanya. Nandito ako para humingi ng tawad, hirap na sabi ng Donya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngayon ko lang na-realize na ang tunay na yaman ng mga Monteverde ay wala sa bangko, kundi naririto sa bukid na ito. Hindi siya tinaboy ni Ana, sa halip, hinawakan niya ang kamay ng biyanan. Tapos na ang lahat, Doña Elvira. Ang mahalaga, narito kayo ngayon? Nung gabing yon, habang naghahapunan ang buong pamilya, kasama ng matandang Donya, napatingin si Daniel kay Ana. Ang dating kasambahay na minaltrato, siya na ngayong haligi na isang matatag at maligayang tahanan. Ang kwento ni Ana ay hindi lamang kwento na isang babaeng na biktima, kundi kwento na isang babaeng nagtagumpay. Mula sa isang gabing madilim, nakabuo sila na isang bukang liwayway na hinding-hindi na muling magdidilim. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.